pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1. Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganun na pong alas 4:04 ng magandang hapon. Tatak RMN. RMN Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide. RMN sa responsableng paghahatid ng Radyo mo nationwide. RMN sa responsableng paghalay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN, kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong tatak. RMN. RMN. Radyo mo DXMY. RMN Report. Publiko. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po sa buong 37 barangay ng Cotabato City, maging sa kabuuan na po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side, si Radyoman Sir Danilo Malaran. Siyempre po mga kasama sa atin pong regular na kakatandem sa programang DXMY at your service, si Radyoman Maestro Ray Bansao. Ako po ang lingkod, Radyoman Jewel Di Mapalaw sa programang RMN Serbisyo Publiko. ating programa mga kasama. Live na pong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. At syempre pa, wag na pong kakaligtaan na mag-like, share, and follow sa ating official Facebook page para kayo updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman sa loob at labas ng ating pinakamamahal. Una, sa buong 37 barangay ng Cotabato City, kaya ng aking binanggit kanina, maging sa kabuuan na po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, mga ka-idol. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Siyempre pa mga kasama sa atin namang frequency na 90.9 na megahertz. 90.9 na megahertz mga kasama sa dial po ninyo pong mga radio. FM po yan mga kasama, 90.9 megahertz. At tawag na pong ilipat pa. Tutok lamang sa DXMY para kayo updated sa mga issue. Ito mga kaganapan. Ang dami mga balita, impormasyon, mga kaganapan mga kasama na dapat to nating malaman. Alam mo natin yan na dapat maalam ho tayo sa publiko kung anong nangyayari sa ating lipunan. Bilang isang concerned citizen, kailangan natin yung mga kasama at isa na rin sa atin po mga karapatan ang magkaroon ng access sa kung ano ang nagaganap sa lipunan. Anong mabigat na issue ngayong araw mga kasama? Abay, ito pong pagsilipatan ho ng mga dating miyembro ng United Bangsamoro Justice Party.
Usaping politika pa rin mga kasama. Oh my goodness. Itong panunumpa po ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao kasama ang ilang mga miyembro po ng City Councilors ng Konseho sa Bangsamoro Federalist Party mga kasama. Tapos nga hong opisyal na magbitiw o magsumiti ng kanyang resignation na paper ang alkalde ng lungsod. Sa pamuno naman po ng United Bangsamoro Justice Party. Ito ang kasunod mga kasama. Ang kanila pong formal na panunumpa kanina, oath-taking ceremony ng naturang mga opisyal bilang legitimate miyembro ng bagong likhang BFP mga ka-idol. RLN. Serbisyo Publiko. Sige. Liban sa usaping politika mga kasama, dito pong linog. It doesn't mean meron pa ring linog. Itong lindol, pag-uga ng kalupaan. Itong nangyaring 7.8 magnitude mga kasama na lindol na tumama po dyan po sa may Sarangani province at kung saan ramdam na ramdam, pati manhid makakaramdam sa lakas ng pag-uga ng lupa mga kasama. Nito pong lumipas na mga araw maging sa Cotabato City, napakalakas. Balita natin mga kasama, yung mga kasamaan, mga ka-idol ho natin dyan po sa may bahagi ng baybaying area ng Datudi na Sinswat sa barangay dyan sa may Kusyon, sa may Lina, Kabadak. Meron pa rin po mga residente mga kasama na hanggang sa kasalukuyan bate po sa ating pinaka-latest na natanggap na report mga kasama. Meron pa pong hanggang sa kasalukuyan naroon pa rin sa tuktok ng mga bundok. Why is that? Kasi natatakot din po sila. Kanina pong payag mga kasama, takot na takot pa rin po sila hanggang sa ngayon na baka ho manalasa ang umano'y tsunami kahit nawala ng paglindol. Ito, nais din natin iparating sa mga kasamahan natin dyan mga kasama. Kasi kahapon po nakaugnay po ng DXMY. Yun pong isa sa kinukuhanan natin ng information in regard po sa ganitong kaganapan. Itong si Cagayan de Oro City at Cotabato Seismic Station Officer in Charge Engineer Rainier Amil Bahar at kanya pong tinalakay, kanya pong nabanggit yung issue na yan mga kasama na direct to the point po niyang sinabi na wala lang dapat na ipangamba ang mga residente. Kaya mag-uwi na, magsibalikan na sa inyo pong mga tahanan. However, huwag din kakaligtaan na mag-ingat, maging alerto sa lahat ng pagkakataon. RLN. Hindi kanyang payag mga kasama, yung ito pong pag-uga mga kasama, pag lindol, yung 7.8 magnitude na lindol mga kasama, dalawa lang yung pagitan, 8 magnitude na. Ako. Yun po mga kasama ay sabi niya dahil nga sa gumalaw na ang Cotabato Trends ay hindi na malaki yung chance na mag-uga pa ulit o magdulot pa ng paglindol na ganun kalakas. Yung mga nararamdaman po mga kasama, minsan kasi meron pang mga aftershock. Yun yung kanyang binanggit na mga aftershock lamang mga kasama. Yun po mga nararanasan sa kasalukuyan. Pero gayon pa man, irerespeto natin yung mga kasama natin dyan sa binabanggit nating area sapagkat kanilang giit mga kasama na meron silang experience. Ano nang gagawin natin? Anong maku-question natin doon mga kasama kung tayo naman walang ganun na karanasan sa buong buhay natin. I mean, wala pa. Hindi natin hawak yung future. Bukas meron na. Mali yung turn na wala. Only we conclude na sadyang wala pero hindi pala pwede. Dapat wala pa lang mga kasama. Kaya ng mga bagets dyan, pag sinabi na may asawa ka na, wala pa po. Wala yung wala. May girlfriend ka, wala. May boyfriend ka, wala. Anyway, ano lang yun na. Sige, magandang hapon muna sa lahat po ng ating mga kasamaan, sa mga nanonood sa ating mga kasama. Siyempre sa mga nag-share ng ating video, ng ating live stream ngayong hapon. Maraming salamat sa inyong lahat mga kasama.
Eto at magandang hapon kay Amun Vlogs. Hello sir, salam, ingat palagi dyan. MashaAllah and bless you. Allah bless you. Yes, walaikum salam po Amun Vlog. Thank you po. Thank you for watching us. For spending your spare of time na maklik at silipin yung ating live stream ngayong hapon. Thank you. I-follow nyo na rin mga kasama. Bonus na yun. I-follow nyo si Amon Vlog. Tingnan nyo, ang dami niya mga post. Ano ba to? Sige, bonus na yun ma'am. Magandang hapon din kay Randy Santisas. Good afternoon. Yan sa lahat na po mga kasama. Siyempre yung ating mga kaibigan dyan po sa bahagi ng Dato Region Swat at Lower at Upper Capital. Magandang hapon ha. And good morning para bukas. Sige. Nagpapa-chill-chill lang tayo mga kasama sapagkat maliban sa wala nga tayong katandem ngayong hapon. No? Ika nga, sanay naman din tayo mga kasama. Sanay tayo na walang katandem. Pinanganak naman tayo na walang kasama sa buhay. No? Walang katandem. Sige. Bago pa mapunta sa anumang usapin mga kasama. Dito po sa Cotabato City mga ka-idol. Kaya ng aking binuksang payag kanina, no? Itong talakayan natin na panunumpa ng mga newly hired, mga newly member. Ano ba? Ano bang tawag? Kanina mga kasama, formal pong nanumpa mga local officials ng Cotabato City. Panguna po siyempre ng alkalde ng lungsod, si City Mayor Bruce Matabalo bilang miyembro na po ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Hindi Bureau of Fire Protection ha. Yung Bureau of Fire Protection mga kasama, yun pong nung isang araw, especially nung mismong day saan tumama yung lindol mga kasama. Binabanggit nyo na BFPA, yung pong to the rescue kagad dun po sa mga baybaying area ng Kalanganan 2 sa Cotabato. Para i-rescue po mga residente na humingi ng tulong. At tapos nga silang ulanan ng hindi ulan na. Tapos sila mga kasama na makatanggap ng sunod-sunod na paghingi ng tulong dun po sa mga residente na yun. Ayagan nga ho silang tawag dito, nagbigay ng tulong doon sa binabanggit natin na mga residente. Sige, magandang hapon din kay June Patches sa Quezon Emban. Salam. Daming kama. Basta. Oh my goodness. Ang daming kama. Waalaikumsalam po from Katuli, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Magandang hapon and happy listening us. Happy listening sa DXMY po. Ngayong araw mga kasama ay June 12, 2026. Ngayon nga pala ay araw ng kalayaan. Kumusta ngayong buhay? Malaya na ba kayo? Yung mga kaibigan natin dyan, malaya ba sa kanilang mga tanikala? Tanikalang nakatali sa leg. Walang ganun. Pero figuratively, we're speaking mga kasama. Happy, 128. 128 year mga kasama. Itong sandali lang. At meron tayo na-adjust konti dito sa may camera natin. Sige.
Sige, bago tayo pumunta doon sa binanggit natin kanina mga kasama, yung mga BFP na yan. Bigyan muna natin ng background. Itong pinagdiriwan po ngayong araw ang araw ng kalayaan nga ng Pilipinas sa kamay po ng mga Espanyol. Noong June 12, 1898 mga kasama. A year before maging presidente ng Pilipinas, sino nga tong first ever president of the Philippines? Si Emilio Aguinaldo. I don't know, yan ba yung nasa, saan ba yun? Nasa 10 pesos ba yun? Isn't it? Correct me if I'm wrong. Po sa mga viewers natin, pwede kayo mag-komento. Sige. Huwag lang mag-komento ng kung anong bagay na out of topic. Yung greetings on ninyo, welcome na welcome po yan mga kasama. Sige. Apoy, may temang diwa ng kalayaan sa pagkakaisa at paghilom ng bayan. In English, the spirit of freedom for national unity and healing. Ang tanong, may healing na ba? O baka may hearing? Oh, diba? Ito mga kasama, at ginugunita po ito ang makasaysayang deklarasyon ng araw nga ng kalayaan. Pinangunahan ni Emilio Aguinaldo, na binanggit natin kanina, noong 1898. Karaniwan pong may flag raising ceremonies, red laying, cultural presentation at iba pang mga makabayang aktibidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayun. Sige. Po yung time na sinakop ho tayo ng mga Espanyol. Wala pa tayo sa mga time na yon. Wala pa tayo sa mga oras na yon. That time wala rin tayong Facebook. Wala pa tayong internet. Sige. Unlike ngayon mga kasama na kahit na ay nako. Sige. Regarding sa matter na yan mga kasama, meron din tayo nakitang ano tawag dito, ating pasadaan, no? Merong ipinahayag ang Office of the Vice President mga kasama, itong si VP Sara Duterte. Ano? Subukan nating i-play yung kanyang mensahe mga kasama, kahit maikli lang. Siyempre, maikli lang naman talaga ito. Narito mga kasama ang mensahe ng ikalawang Pangulo ng Bansa. Galing po sa pagdiriwang ng 128 years araw ng Kalayaan of Freedom o Independence Day. RMN Serbisyo Bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop.
This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag, and one flag alone, would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for. The right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Tata, RMN, Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Serbisyo Publiko. Yun mga kasama,
ang mensahe ng Vice President of the Philippines, si Sara Duterte. No. Siyempre pa, kanina rin mga kasama, o ngayong araw din, pinangunan din ni President Bongbong Marcos Jr. naman. Ito pong, ito basahin natin. Ang kalayaan ay hindi lamang manoalaala ng ating mga nakaraan. Ito ay isang pangakong sama-sama nating isinasabuhay at ipinapamana sa susunod na henerasyon. O sa parada ng kalayaan, pinugunitan natin ang paglalakbay ng sambayanang Pilipino mula sa pakikibaka tungo sa pag-asa at ang sa kasaysayan tungo sa kinabukasang sama-sama nating binubuo. Maligayang ikawan na 28 na taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Yung programa kanina mga kasama, kasalukuyan na ginaganap dyan po sa may Quirino Grandstand sa Metro Manila. Sa pa, bawat himig, sayaw at pagtatanghal sa Parada ng Kalayaan 2026 ay bahagi po ng kwento ng Pilipino. Narito ang mga grupo at floats at iba't ibang mga makukulay na kaganapan na kung saan mga kasama, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna. No? Sa ano naman ito doon sa may Rizal Park sa Metro Manila. Anyway, 4:29 na po ng magandang hapon mga kasama. Gandang hapon pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay, tagapakinig ng DXMY. Atin naman pong programa, siyempre pa. Yung mga naka-monitor pa rin sa atin, Eto, shoutout tayo. Shoutout tayo mga dito. Magandang hapon, shoutout kay Kuya Press Sultan. Magandang hapon kay Kuya Press sa Sultan LTV. Happy Independence Day, Sultan. Sa mga Sultan ng Coradateño, sa Malulam, sa lahat mula kay Sultan Benjamin Punarhan, ang admin mga kasama ng Sultan ng Kudarat Maguindanao del Norte, Municipality of SK. Diba? Redundant ba? Sige, magandang hapon rin kay ate mo. Maayong hapon, sir. Shoutout po kay Jong Camiros. And also to Juanito Camiros po ng Toris Salimbao. Kala ko Toril. Toris Salimbao at ng Pagunayan, Lanao del Sur. Salamat po ng marami. Wala nga naman po, ma'am ate mo na ngayon ay ate ko. Encoder versus ano nga to? Encoder versus anong tawag dito? Recorder. Isn't it, mga kasama? Ay, nako. Sumabit yung IQ natin doon sa Sige. Anyway. Magandang hapon din kay Papa Ali, nakikinig pala sa atin dyan po sa may Lower Capitan, kay Auntie Saimuna at sa kanilang apo na napakakulit na. I know, nag-aaral na to kay Tito Ali, ang magiting at masipag na SG. Yung tagabantay pa mga kasama ng Tinore Elementary School, nakamonitor ko sa atin na. Tito ko po yan. Kapatid ni Ina. Yang si Ali K. Abdul. Yan po sa may Tinore Elementary School, ang ating pinakamamahal na mababang paralan nung tayo po ay nag-aaral ng elementarya. Maraming history dyan, pero walang history ng love life. Yun nga lang. Merong mga history dyan, yung mga masasakit, may init na mga kaganapan, at iba pang mga usapin. Experience. Yung bang nag-aaral ka na may bit-bit kang mangga, pabenta. Nangaponin pala sa lahat na rin, mga kasama. It's 4:32 na po na magandang hapon mga kasama. Tayo po ay magko-commercial break muna. Mabilisan lang At tayo magbabalik agad-agad. Agad-agad. Sandali na mga kasama. Narito muna ang ating mabilisang commercial break. RMN Serbisyo Publiko. Kahat ko, naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Tang, 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 ganado, na, na, na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Kada adlaw magsigi og trabaho. Pagkatas na dayon diha. Dapat unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampaligon sa lawa. Nasabot kaya ang pack. Kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo. Abot kaya na. Palit na og Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack. Para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin, barato na kaayo. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tumpak na oras mga kasama, 4:35 ng hapon. RMN. Servicio. RMN. Servicio Publico. Radyo mo nationwide. Tuloy sa atin pong programa ng DXMI at your service ngayong hapon pong ito ng Friday mga kasama. June 12, Independence Day, Fly Day, Araw ng Kalayaan, na Fly Day, Vacation Day, pero walang payday. Wala pa eh. Pang 3 araw bago mag-payday. No? Po sa may mga kinsenas mga kasama. Ay nako. Sige. Magandang hapon pa rin ang ating mga pagbati doon po sa mga nakikinig ng DXMY. Maging sa lahat na po mga kasama. Kanina, nakara po natin ang ano to? Isa sa abogado po ng mga Bangsamoro. Ito pong si Attorney Badruddin Mangindra mga kasama. Ito, ang kanyang usapin dito. Ang kanyang inilabas na inilabas na pahayag sa isang programa. Ito, narito ang ilan sa bahagi ng kanyang pahayag mga kasama. RMN. Servicio So naman, kuna badlir sa damo man so yung mulkiya mading kada may siya man ng kasuwatan ng kasi kaluman ng kakumanisa. Oy, makapalaguyad. Umanisa makanta. Yes. Makapangye sa makadtabang. Oy. Turun ba so napsi Napsi. May basic ang kulang ng kapolitika niya na pendoy masilong eh. Nanaluba. Lungo ba? Pamasa sa pagumala ko man sa party ko laki. Ingani. Check. Mapasagin na mama. Oy. Mapasagin na. Sir on. Long. Anyway, Brad, madaka sa maya na kahit kailan ko ni masukuan na madsagad ang mga tempo, ang mga event, mga issues. Masukuan na data ng majisilanta sa mapas sa umanisa kasi. Oy. Sa ta
ipagkuhan ako mambo, masuk ko na ipumbantahan ko sa kanoy sa mayan niya, nagkaalanganin ako muna sa kanoy pagtagapura. Na. Paganay. Niyan kay Nawat sultan no niya mata kapalan yung ba. Pakisida, naguna niya masarupa na gadong. Nasabili sa kanin. Sa dita mo katawan, unya ni investigation nin. O tabi kabanalan no diyo da pito katawin na sab na tabo ni nawatan ni na data ng gabukin. Naguna ko pag sa mga taga-Pudalo, uti ko pili niya ba itawi kakuanan sa umanggay. Na makwatikin sa lida putikin na to attorney sa kano umanggay na mapakitigin na magkulis kanina sa walay sa mga trugato sa pilag. Napuni ka kanin kano pito katawatan. Ang nadapan si kanin. Alhamdulillah kapatabangan ni Miro si kanya. Nugeda niya ba? Malaki po to sa tao sila na 105. Nugeda. Kumpungan na niya po. Nopak ba? Nopak ketigo mga tao. Kalipungan ako. Nugeda nopak. Nugeda ni alhamdulillah ka. Natimu sa may mambo. Sa masuk na so email pa Central Committee na natimunin so kanina linya. Sa masuk na pagpasa din sa kumplito po siya. Nugeda sa tanong po sa may kalubay sa pedo. Sa wapin sa umanisa na ginapa sa grupo nin sa niyadang batim po kana mambawal ka pag sa party-party. yes. Kaya sana na during this time labi-labi din sa pag ginawa po sa mapakagi. Thank you. Okay. Hindi yung pansano. Kaya niya masuk na ang paano may kasabilihan ka. Ibig ko nagpagulang ba? Kaya leban nakatao. Gada gani pagkapantada iso ko na. Niya may mawa sa tupo, matabat. So matukuan na pendo pa sa na sundan. Tumiminan. Tawa niya pagkapanunto sa pananggito. Mana sugalit na pagkapanunto sa ganggang panani. Di ka na niya bay kabagumi sa miskinan na Bangsamoro. Yabe pinatugan na sa lugo niya na Pinatugan sa ngibong-ngibo alugo. Anong pansamba sa pawasa? Ini nandigil ay. Anong pansamba sa pawasa no mahal mga lugas? Inay pajayo giniwatan ni na. Pagay po sa mga tao kadirang pagtalo. Kena usang gabi natin sa lugar na lunas. Allahu Akbar. Stadium Pagsursuwata. Hindi ka namin natin siya lugar. Way stili na kaamag bon sa. Lahat mo na ito ba brothers? Tayo ni padsalimbot sa farm ba? Kani ko mamagayon. Di masupama. Di masupama. Kanara ka. Yan o katigag kamaya. Sa turni amaya, dampang gawanin ka. Takubutan ni mo si Papa. Di ko sabihin si Papa sa amin. Pa, kaya pone ka mabalingan na nila. Pone ka mabalingan na nila. Isa maya niya kagaya to, nadupan ko si Dato Rolly. Karapat na pagilya kami. Palimpang ang kawagan. Apa sa katingin ito ni magkabitin na takilin. Datigin, hindi natin mapasa sa email peace agreement. Ando daw dia na pagkatuma sa email peace agreement. Nakisa nakatala sa mulo niya ba tibad ng iban niya. Banda mo sabitin ang pasalamat. Timba ka ni mo ni gawal. Get ang pasta magkanggaan sa kamal ng dokulta. Malipungat brothers. Di ka niya ba sa maya ni Ikay sa niya sa kabo ba niya na dalawa mo sambay. Pulumanan ko rin. Niya nasisita makapananggit sa BTE yan. Pumpungan na email. Niya nin tapira ang kaniyang kasama dito ay ang MNLF. Yes. There shall be created a Bangsamoro Transition Authority. It shall serve as interim government for the Bangsamoro Regional Government. The Moro Islamic Liberation Front shall lead the Bangsamoro
the more Islamic liberation shall lead the BTA without prejudice to the participation of MNLF. Kaya kinunatawa na kitabo. Natawa na mga tao, natawa na minumbal sa kitabo na ni MNLF no MNLF pa ni mitimakas na kapila pula ko para kasambian. Instead sa independence na no, nanatanong kinuha kabo na nanan, BOL na nanan, okay na nanan. Okay naman mo, dapat lang na tayo makapaggawa ng itsura ng gobyerno. Paano ba ginagawa ang itsura ng gobyerno? Ito yung itsura ng kanyang local government code, itsura ng kanyang Bangsamoro Revenue Code, itsura ng kanyang education code, administrative code, and so on and so forth. The whole time na transition period, dapat MILF, MNLF ang nag-uusap dyan. Of course, kasama na dyan mga traditional leaders, iba't ibang sectors. Nakalagay yan sa ano? Sa BOL. Ngayon, pinalitan nila. Ang sabi kasi nila, wala absolute ang power ni Marcos na mamili ng chief minister at mag-appoint ng mga MPs. Hindi totoo. Ang totoo niyan, appointing lang siya based doon sa provision ng CAB which is supposedly led by the MILF. How can the MILF lead if the person taking the position is not aligned with it? Example, apingin ng gulan niya ba pagkagi, ukulang siya sa number. Ang tini nagkatama sa districting law. Districting law na darapanan. Districting law na intention. Districting law na mga MP, not coming from darapanan. Gunin na sambiso, Bangsamoro Electoral Code. Dapat ito na di pasambihan. Huwag mong hawakan to, ha? Dapat ito na dito pasambihan. Kanapasa doon ito. Sinambihan niya sa guna. Inalit yan sa kanalimang ibubundan. Sinambihan niya pan sa magkakuha na maya, lumudyo baluman register, di masukwa na manapang grade 1 langon, manamay ito pinanggulanin. Nanimba na maya kung manibunta, padaron siya. So bunta sana ng gobyerno, na niya magkapabuntalon, nangyinibunta na nagka-central committee na pagayunanin sa MNLF, kundi MNLF. So kung napinanambihan, di ka magagama pambuntali gobyerno, hindi mo kayang paglagyan ng itsura ang gobyerno kapag walang batas. Because the structure of the government, as provided for in the purpose of the BOL, Article 1, Section 3, that the purpose of the BOL, Bangsamoro Organic Law, is to establish a political entity provides for its basic structure, recognizing the justness and legitimacy of the Bangsamoro cause. Okay, bakit kayo nakipaggera Normi Suare? Bakit kayo nakikipaggera Muslimin Sema? Bakit kayo nakikipaggera Haji Murad Ibrahim? Dahil ayaw namin ang status quo ng government, ng ARM. Kailangan mayroon kami sariling pagpapasa, mayroon kami sariling itsura ng gobyerno. Sige, gumawa tayo ng BOL. At dyan sa BOL na yan, kayo ang gagawa ng itsura ng bahay niyo. Electoral Code, Admin Code, Local Government Code. Sino gagawa? Sila ba? Ang darapanan. Kahit gaano pa tayo kagaling ng mga abogado, kung hindi ang kagustuhan ng darapanan, ang ipapasok natin dyan, wala din. Sa attorney, masyadong exclusive, puro na lang MILF, puro na lang MNLF. Hindi ganun. Halimbawa, pag regular government na natalo ang UBJP, palitan mo na. GSIS versus City Government of Davao. No irrepealable law shall be passed. Kahit kailan pwede yung palitan yan. Kung hindi mo gustong ginawa ng MILF, MNLF, palitan mo sunod. Pero not now, na Bangsamoro Transition Authority pa lang tayo. 11593, 12123, 12317, walang pinagkaiba ang pangalan ng BTA at definition nito. Ang nakalagay pa rin dyan, that the Bangsamoro Transition Authority shall continue to serve as the interim government of the BARM. What is the BTA? The BTA shall be composed of executive and legislative department. Section 3, Article 16. Nakalagay yan doon. Ngayon, ulitin ko, kahit malai ka pa ang mag-appoint sa akin, malai ka ng buong MILF ang mag-endorse sa akin bilang MP, kung hindi galing sa darapanan ng Central Committee,
Hindi ako representante ng MLF. Pero ito nangyari ngayon. Sumutsari na parang sabi nila irreconcilable na. Ang problema pa dito, Brad Jom, kada magsalita tayo na patungkol sa ganito, ang sinasabi ng mga supporter sa kabila, gumagawa daw ako ng fitna, papagkugita. Hindi ka pa pwede magsalita ng kung anong nakalagay sa CAB kasi papagkugita ka. Tapos sinasabi nila papagkugita, mawagipanginin. Oh, hindi nga sila gumagawa, wala nga silang masalita pero araw-araw naman ginapa-disqualify ang UBJP. Kumbaga sa kabila si padalo nila, sa kabila sa pungkulan nila. Natali ka pa na may kikalipong ito po, di ko rin katawa. Ubunal, ayaw ni tita, no, namasok ko na, i-respect. Di ka naman perfecto UBJP, brad. Ka na ako UBJP. Ngayon ang kipapatay kung pati may UBJP. Ada nga ako sa UBJP, O pa magka-extend, kamay manggiri man sa mga-point. Ada nga ako saan. Ikalabi sa pungi mo, kupanto pa na makuha ako. Okay na ako, bunay pagkulan sa brad. Peace process niya. Sa nasisita sa tama sa transition period pa na niya. Napasin yung pan ipanggungalaw na kanamang matuwang pananan. Di yung pan patsaling gagaw. No pamamang kadina po na pagkatuloy abot, BGC, abot, BAPA, uding ngayon dyan, BFP. Ako nakapatarenta nung pa man, UBGP sa nyampong ba? Kadapan ni Bar manera na UBGP, Brad. Yes. Nanibay ko na ko siya, Brad, ba? Sikibaya si Bitiala, sikibaya si Panggabukan. Ano naman, kabanahan po niya mga podaban niya, pamagkuha na Brad Jom. Sa UBGP ba na kangada, mambin na kalukan na sa papajirungan ng mga matuwa. Kalukan na sa pakumbaligan sa krus. Masuk ko na dikan na po na dukado. Pambilangan sa kulta. Nasakit ako pakayan sa nun. Kanggulan. Nambay tito pagumbal sa Pitana. Nambay pitna. Okay, niya. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Yun mga kasama, ano? Ay nako, usaping politika talaga. Anyway, dako naman tayo mga kasama, yung dito naman sa may Cotabato City sapagkat isa sa inaabangan po ng ating mga kababayan na rin itong opisyal na panunumpa ng bagong mga miyembro ng Bangsamoro Federalist Party dito po sa Cotabato City, especially sa panguna po ni mga to si Cotabato City Mayor Bruce Matabala mga kasama. Anyway, pasadaan din natin sapagkat kayong hapon nga itong kaganapan din ongoing ito pong 128th Philippine Independence Day Rights and Opening Ceremony nga ho ng 67 araw ng Cotabato. June 12, 2026 ginaganap yan dyan po sa may Cotabato City Plaza mga kasama. Sige, pasadaan natin yun po mga payag na mga bagong halal, mga bagong pasok. Ito, tingnan natin yung pahayag ni Cotabato City Mayor Bruce Matabala mga kasama regarding po sa kanilang pag-anib sa Bangsamoro Federalist Party. Magandang hapon muna kay F4 Severo. Good afternoon from Sitio Temetay ng Barangay Kibukay, Upi sa Maguindanao. Once again, F4 Severo, calling the attention of F4 Severo. Shout out and good afternoon. Kay Auntie Bay Umukul sa Mitimbangwaya, hindi magpapauli Yan, Assalamualaikum. Piamalola Bangsamoro, kay kanyang asawa at from Purok Bayalabi ng Dato Balabaran, Cotabato City. Good afternoon once again. Sige, narito mga kasama ang payag ng alkalde ng Cotabato City. Lahat hindi ko alam paano mag-isa. In the name of unity and years, months, kasama na yung isang buwan na nasa Hajj kami na Sheikh Marhan, pinag-isipan kong mabuti. Ito na ba yung paraan para may pagpatuloy natin yung pagliwanag, pag-unlad at pagsaya ng Cotabato City. And
kinonsulta ko rin ang aking pamilya, ang aking mga malalapit na kaalyado, mga political advisors. And majority of them, if not all, told me that this is the wisest decision I am going to make because nakikita natin that through the Bangsamoro Federalist Party, mas lalakas yung ating pagsulong ng continuous struggle of the Bangsamoro. Doon sa mga bashers na galit, sabi nga niya Tony Ligib at saka ni Minister Jordan, 1 week lang yan. Walang problema, pinagdaanan natin yan ng maraming beses. Saan si Papa Ustad Suhaib? Huwag kang mag-alala Papa, may kasama ka ng magkakaroon ng sumay. Pero kaya ng panawagan ng ating party president, huwag na natin patulan. Huwag na natin patulan dahil mawawala ng saysay yung ating pagsulong ng unity. I joined the Bangsamoro Federalist Party hindi para kalabanin ang United Bangsamoro Justice Party. Who knows in the end, according to our chapter president, Atty. Sinahimbo, kung hindi man natin mabuo ang koalisyon during this period na hindi pa nahahalal ang mga members of parliament, who knows, pagdating sa parlamento, magsasama-sama rin tayo muli. Because lahat naman tayo dito sa larangan ng politika sa bar, ang nais natin ay pagkakaisa, because without pagkakaisa, hindi natin makakamtan yung development na matagal na hinahanap ng Bangsamoro Region. So may bahagi po pala, hindi po bahagi ng mahirap na proseso ng pagdidesisyon yung inaakusa sa akin na una, pinilit ako. Hindi po ako pinilit. Kilala niyo naman ako na matigas ang ulo, pero sa tamang pagkakataon. Hindi po ako pinilit. Kusa akong nagsabi that I am willing to be part of the party because I have a city to protect and this is for the best interest of our beloved Cotabateros. Pangalawang akusasyon, mali-maleta daw. Saan sa ito dito? Mali-maleta daw ang pinanggap ko. So huwag na kayo magtaka kung bakit pinasama ko yung mga konsel, baka hindi ko kayang ipitin pababa. Wala pong katotohanan na may palitan dito ng pera at prinsipyo. Talagang meron lang akong isang maliwanag na dahilan kung bakit ako ay lumiban sa United Bangsamoro Justice Party at lumiban sa Bangsamoro Federalist Party. But no hard feelings, wala akong masamang masasabi sa United Bangsamoro Justice Party, sa ating sa UBJP Party President and MILF Chairman Alhaj Quran Ibrahim at sa iba pang opisyal ng United Bangsamoro Justice Party. Hindi porket nagkahiwa-hiwalay tayo ay pupulaan ko na yung aking dating partido. Gaya ng sinasabi ko, I am still looking forward to that day na muli tayo magsasama-sama sa parlamento, sa Bangsamoro Regional Government, sa local government units para isulong ang pagkakaisa ng Bangsamoro. I'm at a loss for words right now dahil hindi naman sinabi sa akin na may speech, kala ko okay lang. I-reserve ko sana sa ibang pagkakataon yung aking talumpati. Pero asahan ng aking mga kapartido sa Bangsamoro Federalist Party na ako ay fully committed. Tatak RMN Servisyo Publiko Radyo mo Nationwide Radyo mo Nationwide and Servisyo Publiko. Yun mga kasama, ang payag ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw kung naingan ng kanyang natapos lang na panunumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federalist Party o BFP.
ang kanya pong mga kasamaan, ilang mga miyembro po ng konseho mga kasama pong nagpasya na rin na makiisa o makisali sama ng alkalde na umanib sa naturang partido mga kasama. Ibang usapin pa rin tayo dito mga kasama dahil nga po sa matinding problema at tinangka nga ng isang babae na tumalon dyan po sa may Tamuntaka Bridge mga kasama pasado alas 10 ng umaga kanina. Ganoon po siyang nailigtas ng mga tauhan ng Cotabato City Police Station No. 3 matapos ang kanilang mabilis na pagresponde ng makatanggap ng impormasyon hinggil sa nasabing insidente. Mamagitan po ng maagap na pagkilos, may naong pagkikipag-usap at malasakit ng mga otoridad. Pigilan po ang insidente at ligtas na naiahon ang babae mula sa mga panganib na sitwasyon. Muling pinaalala naman ng Cotabato City Police Office sa publiko na may mga handang tumulong at makinig sa oras ng krisis at hinikayat din ng sinumang dumaranas ng matinding suliranin sa buhay na humingi ng suporta mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kinukulang ahensya. Sige, wag ganon. Sige, 4:58 na po na magandang hapon mga kasama. Tayo po ay dahan-dahan na po ang magpapaalam ngayong hapon ng Friday. It's sa Yidder Ayam. Friday ngayon, Fly Day, Independence Day, Araw ng Kalayaan. Ano pang day? Ano pang day? Payday? Walang payday mga kasama. Wala pa. Sige, ngalan po ng ating station manager, Radyo Mansur Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay. Yan po sa may technical side, Radyo Mansur Danilo Malaran. Ako po ang nilingkod mga kasama ngayong hapon, ang inyong nag-iisang Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Aramen. Magandang hapon at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN. Ito ang DXMY.